amazing God. Forever and ever and ever, your name will be exalted and your name will be glorified. Thank you, God, for your goodness. Thank you, God, for your mercy that endures forever. Oh, you are so amazing. You are so loving. You are so caring. You are so powerful. You are so wonderful. You are so great, God. Sa aming lubos na paglapit sa inyo, O Diyos, minsan pa po humingi kami ng tawad sa anuman nakikita mong kasalanan sa puso at isipan namin. Sinadyang bagay o hindi, linisin niyo po kami ng iyong buhay at banal na dugo. Today, Lord, idamit niyo sa amin ang damit ng katwiran, Panginoon. As I thank you and we thank you for this wonderful day. Thank you, God, for the air. Thank you, God, for the sun. Thank you for the strength that you've given us. Thank you, God, for this privilege to worship you. Lord, sa aming lubos na paglapit na ito, muli, O Diyos, ang kapangyarihan niyo ang maghari sa aming kalagitnaan. Because apart from you, God, we can do nothing. Bless all our worship services today. The more than 380 churches nationwide and worldwide, O God, of JA1. Prosper and bless, O Father God, every man and woman who will seek for your kingdom and your righteousness. Salamat po, Panginoon. And Father God, we promise that your name alone will always be glorified. To God be the glory. In Jesus' name, everybody say, Amen and amen and amen. You may be seated, please. And let's all declare Luke 4:18 and 19. Go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One, the miracle-working God. Amen? Praise the Lord. And J1 Culture, sabay-sabay natin ihayag, please go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy. I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. J1 Culture. Good morning. Mainit po ang panahon, pero mas mainit po ang ating pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Ang Diyos ay napakabuti at we just to inform you, nakatatapos lang po ng ating pong leadership summit noong pong Friday. Nagsimula po noong Martes at natapos po noong Friday. And it was attended by more than 1,000 pastors natin na galing po sa Luzon, Visayas at Mindanao. And thank you for your prayers sapagkat the J1 Church is getting more bigger and bigger and blesser and blesser. Praise God. And we are super blessed talaga. Tama ba? Yes. Ang Diyos ay napakabuti niya. Okay, so this time ang ating pong topic is about the power to overcome. Yan. Sa Tagalog po ay kapangyarihan na magtagumpay. Sino ang gusto lagi matagumpay ang buhay? Victory is a choice. Ngunit, it depends sa iyong faith kay Lord. Ang tagumpay po ay pinipili ng tao, pero ang suma total po na nagbibigay ng tagumpay, walang iba kundi ang ating Diyos. Depende yun sa iyong pananampalataya. At yan po ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Alright, are you ready? Para sa lahat ng mga first-timer, welcome to the J1 family. At sa lahat po ng mga nag-invite, you are blessed sapagkat ang inyo pong mga na-invite ay magpapasalamat sa Diyos dahil makikilala nila lubos ang ating Panginoong Hesus. Alright, so this time, ang ating pong
theme na pag-uusapan nga about the power to overcome, we can find this in 1 John chapter 5, verse 4 to 5. Ang sabi niya, for every child of God defeats this evil world, and we achieve this victory through our faith. And who can win this battle against the world? Only those who believe that Jesus is the Son of the living God. Yan. Ang bawat mananampalataya daw ng ating pong Diyos na buhay, o mga anak niya, ay kanila pong tinatalo ang mga bagay na makasanlibutan, sapagkat ito po ay dahil po sa ating po mga pananampalataya. So, sino magtatagumpay sa anumang pagkikibaka sa mundong ito? Doon lamang po sa mga nananampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Sino po dito ang nananampalatayang si Jesus Christ, ang anak ng Diyos? Okay, now, alam niyo po ba na bawat mga mananampalataya ay may mga challenges? Yes. Every believer faces challenges in life. Lagi pong mayroon pong pakikibaka. May mga problema, may mga temptations, may mga takot, may mga karamdaman, may mga discouragement, at spiritual battles, pakikibaka. Pero mabuting balita dito, ang good news po dito, ang salita ng Diyos ay nagsasabing ang Diyos ay hindi niya nalikha ang sino man tao para maging talunan, kundi nilikha kanya para mabuhay ng may tagumpay sa pamamagitan ni Kristo. Gusto niyo yung Englishin ko? God did not create us to help, to live in defeat. Hindi kanya nilikha para maging talunan sa mundong ito, kundi kinreate kanya para mabuhay na matagumpay. Sino muli ang gusto magtagumpay? Tandaan po natin, kapag ang mindset ng isang tao ay malinaw, maganda ang kanyang bukas. Bakit? Ang depend ng puso ng tao ay depende yon sa tinatawag na sasandalan niya. If you depend on your own strength, you will be defeated. You will fall. But if you depend on God, you will surely live in victory. Why? Ang sabi po ng Bible sa 1 John chapter 5, verse 4, ano sabi niya dito? For whatsoever is born of God overcomes the world. Ang sino man daw po ang ipinanganak na muli ay nagtatagumpay. So, ang ibig sabihin nito, overcoming is not just for a few strong Christians. It is the identity of every child of God. Everybody's identity. Through the power of the Holy Spirit, the Word of God, the blood of Jesus, and our faith in Christ, we can overcome every trials, every attack of the enemy, and every limitations in life. Kaya pala tinatawag po na super blessed ang taong may Diyos. Pero ang taong walang Diyos ay lagi ng pessimistic, lagi ng negative ang kaisipan. Wala kang maririnig na encouragement sa kanila. Wala kang maririnig sa kanila na ikaw ay mapapalakas nila. Laging reklamo ang makikita nila. Napasin ninyo ang media? Ang mismong nilalathala nila ay ang mga negatibong bagay. Bakit? Kasi marami mga nega people. Ano raw?
Mga negative people absorb negative things. Pero yung mga tao na positibo ang kaisipan, they don't want to listen to any negative things. At kung may narinig man sila negative, they will turn it into positive. Ngayon, mayroon po tinatawag na oil crisis sa buong mundo. Ang sinisisi ng Pilipino ay si PBBM. Ang administration. Anong utak mayroon ang ganung mga tao? Ang nagkikreate ba ng langis ay ang administrasyon? Ang gobyerno? Hindi. Nag-aangkat tayo ng langis sa Middle East. Mayroon pong gera, kaya affected ang langis. Normal po natataas ang tinatawag po na presyo because of the supply and demand. Mahinang supply, natural tataas ang mga bilihin. Pero ang nakita ko, ang mga Kristiyanong tunay, positibo ang kaisipan. Naiintindihan nilang ganito mga bagay. Hindi sila magbibitaw ng curse sa kanila pong presidente. Instead, they will pray for their nation sapagkat they knew that this is the works of the devil. At the same time, kung ano man mga crisis na nangyayari, it's not only the Philippines being affected, kundi affected ang buong daigdig. But the nega people always criticize the government. They are not helping. Now, ngayong araw na to, ating i-discover how God has already given us the power to overcome. Kasi naniniwala ko, ang J1P people ay overcomer. Parang mahinang dating. And how can we walk in this victory daily? Sinong gusto ang magkaroon ng tagumpay araw-araw? We are living every day in the presence of the Lord. That's why we have to put it in our heart and our mind that we will live in victory. Kasi kung ano talaga yung isip mo, yun ang action mo. Yun din ang movement mo at ganun din ang pananalita mo. Pero kapag ang mind mo ay fertile, punong-puno ito ng positibong bagay, ang bibig mo ay punong-puno din ng positibong bagay, ang action mo ay positibo din. Kaya kung anong isip mo, yun ang sasabihin mo, yun din ang action mo. Eh kung puro negative ang nasa paligid mo at pinakinggan mo, you will be affected. Now, bumaba na ang langis at bababa pa yan. Pero huwag kayong mag-alala, naniniwala ko na nasa pagsubok ang maraming bansa ngayon, ngunit ang pwede lamang pong magtagumpay dyan ay ang taong may Kristo sa buhay. Number one, na pag-uusapan natin ngayon ay ang kapangyarihan magtagumpay ay nagmumula kay Kristo. Yan po ang una. Ang kapangyarihan magtagumpay ay nagmumula kay Kristo. Dahil yung sinasabi ng 1 John chapter 5, verse 4. Ano sabi niya? Ang ipinanganak ng Diyos ay nagtatagumpay sa laban sa sanlibutan. Nagtatagumpay laban sa sanlibutan, I mean. Ano ba ang sanlibutan? Ang sanlibutan ito, the ruler is no other than the devil. At na-influensyan na ni Satanas ang isipan ng maraming mga tao, kaya ang aksyon po nila ay makademonyo. Ganon din tayo dati. Pero nung tayo po'y na-born again, alam na natin ngayon kung paano ma-overcome
ang anumang gawa ng kaaway. Dahil sinabi po ng Romans chapter 8 verse 37, we are more than conqueror through Him. Kaya hindi tayo nagtatagumpay dahil sa malakas tayo. Nagtatagumpay tayo dahil nasa atin si Kristo. Sino dito mayroong Kristo sa buhay? Praise God. At dahil dito, hindi ka maapektuhan ng anumang sitwasyon sa mundo. Bakit? God will give you wisdom to overcome. Kaya anong dapat natin gawin? Kahit may problema sa paligid, ang problema man yan ay kalusugan, pamilya, ministry, finances, naniniwala ko, may kapangyarihan kang magtagumpay kay Kristo. Bakit? Dahil positive ka. Ganito po yan. Ang nagtatagumpay dahil nasa sayo si Kristo, alam mo ang mga promises niya. Dahil sa alam mo ang kanyang mga pinangako, hindi ka nangihina sa sitwasyon. Kundi, alam mo na may lunas ang bawat mga problema. So, sabi ko nga sa inyo, kalusugan ba? God will give you the strength. O, pamilya ba? God will bless your family. Bakit? Kung lahat ng membro ng pamilya ay excited na maglingkod kay Lord, I'll tell you, may kapayapaan ang pamilyang yon. Yes, finances, God will provide. He will give you wisdom how to do business. Yes, kaya may kapangyarihan kang magtagumpay dahil kay Kristo. Again, kay Kristo magmumula ang tagumpay. Kaya ikaw at ako na may Kristo, pero kang tiyak matagumpay. Meron ang tumawag sa akin kahapon o ka-text ko kahapon . Alam niyo, nagulat ako, ang sabi niya sa akin, pwede po ba kayo na sa ganitong pitsa ay date ay maghandog kayo ng bahay? Sabi ko, tinignan ko ang aking schedule. Sabi ko, ganitong date ako available. Salamat po, sabi niya. Sabi, tanong ko, kanino bang bahay ang ihahandog? Nagulat ako, sabi niya, amin po. Ha? So pangalawang bahay niya. Kung kailan may crisis, sila pala ay dire-diretso nagpapatay ng bahay, lalo silang binibless ng ating Panginoon. Wow. Guys, number 2. Kaya ko tuwa-tuwa nung kahapon yung ka-text ko siya. Ang pangalawa, ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng lakas. Kaya wag mong isipin na ikay mahina. Bakit? Acts chapter 1, verse 8. Ang sabi niya, you shall receive power when the Holy Ghost will come upon you. Tatanggap ka ng kapangyarihan, pagbaba ng banal na Espiritu Santo sa inyo. Sino dito ang meron ng Holy Spirit? Parang konti lang yata. Sino? Okay. Everybody say, I have the Holy Spirit in my heart. So, ito yung magbibigay ng lakas sa iyo. Sa totoo lamang. Sa mundong ito, pwede kang manghina kapag tinignan mo ang balita. Balita sa Facebook, balita sa YouTube, balita sa television, balita sa newspaper, puro negative. Kasi alam niyo po, ang mga nasa media, hindi po binabalita palagi yung mga magaganda. Ang puro pangit laang para magkapag-create sila ng takot sa puso ng tao. Pero sa mga J1 people, hindi tayo magpapapekto sa ganung bagay. Because we have the Holy Spirit. Kaya ang Espiritu Santo ang nagbibigay lakas laban sa takot. Takot, discouragement, oppression, temptation. Lahat ng ito ay mapagtatagumpayan natin
that we have the Holy Spirit in our heart. Ang example po dyan, isa po dyan si Peter. Si Peter, nung wala pa pong Holy Spirit sa buhay niya, siya po'y matatakutin. Siya po yung madaling ma-discourage. Pero teka, nung si Kristo namatay, nilibing at muling nabuhay, at bumaba ang Holy Spirit sa kanya, grabe, napakatapang niya na i-share ang Word of God. Hindi matapang na makipagsuntukan. Kundi ibig sabihin, nagkaroon siya ng lakas loob. Hindi siya nangihina. Hindi man lang siya naapektuhan ng mga pangit sa paligid niya. Kaya ang tawag po doon, he became an overcomer. Naging mapagtagumpay po siya. Kaya naging matapang siya. Yes, pagkatapos, mapuspos siya na Bal Espiritu Santo. Kaya sabi mo lagi sa katabi mo, lagi kang magpapuspos sa Holy Spirit. Yun po ang sikreto ng pagtatagumpay sa buhay. Kasi, kapag you have the Holy Spirit, hindi ka maapekto talaga sa paligid mo. Kasi may pananampalataya ka eh. Meron kang peace of mind. Na hindi ka madadala ng mga bagay na problema at negatibo na marinig mo sa sino man tao. So you need the Holy Spirit. Pangatlo, ang pananampalataya ang susi ng tagumpay. Sino dito ang mayroon pong faith? Very good. Because you have faith. Ang sabi muli ng 1 John chapter 5 verse 4, this is the victory that overcomes the world. Our faith. Kaya, nakita niyo po, ang example po niya na si David. Si David, kinalaban niya si Goliath. 9-footer. Si David, napakalit lang. Pero alam niyo, hindi nagtagumpay si David dahil po, may espada siya. Actually, wala siyang espada. Ang kanya lamang pong hawak ay tirador. Pero si David, na-overcome po niya si Goliath. It's because sinabi ng 1 Samuel 17 verse 47, mayroon kang espada, mayroon kang javelin, pero I come to you in the name of the Lord of hosts. Nung diniclare niya yon, na ang kanya pong pagkipaglaban ay nagmumula sa Panginoon, ang higante bagsak. Mga minamahal, mga malahiganti man ang iyong hinaharap. Dahil meron kang Kristo at meron kang pananampalataya, pagtatagumpayin ka niya. Say hallelujah. Kaya, hindi sandata ang panalo ni David, kundi pananampalataya sa Diyos. Sabi muli sa kaliwat kanan mo, manampalataya tayo. Huwag manghihina. So, anong lesson dito? Faith turns weakness into strength. Pag mayroon kang faith kay Lord, ang anumang kahinaan mo, nagiging malakas ka. Ang takot ay mapapalitan ng lakas ng loob, ng courage. Ano pa? Ang mga bagay na imposible, He will turn it into miracles. Pero pag pinag-usapan na po natin ng Diyos, laging may milagro. Kaya, pag Diyos ng usapan natin, faith kaagad na ang kailangan mo maintindihan. Ang taong walang Diyos, walang faith. Ang taong may Diyos, may faith. Kaya, makikita mo kaagad na yung mga bagay na negative, nagiging positive because that person who have faith in God ay back up ng Holy Spirit at laging sinasabi, my victory always comes from the living God. That's why
Lahat ng mga bagay na imposible, ilagay mo sa puso mo, posible lahat yan kay Kristo. Amen. Number 4, ang salita ng Diyos ay sandata ng nagtatagumpay. Ano raw ang sandata natin? Salita ng Diyos. Sino nagbabasa ng Bible dito? Baka tuwing linggo lang kayo nakikinig ha? Pagdating po ng Lunes hanggang Sabado, puro na lang kayo TikTok. Puro na lamang kayo Facebook. Mahaba pa yata ang panahon niyo sa Facebook kaysa pagbabasa ng Bible. Ay huwag ganyan. Gusto mong tagumpay. Wala ka namang salita ng Diyos na magbibigay sa'yo ng tagumpay. Alam niyo, sa totoo lamang, nung kami mga babago pong born again, may dala lagi kaming Bible. Hindi namin yun ikinahihiya. Ang Bible ko nga, ang kapal-kapal eh. Alam nyo, minimemorya po namin ang mga pangako ng Diyos. Bakit? Dahil yun ang amin laging dinideklara. Kapag alam mo pala mga pangako ng Diyos, idideklara mo, i-confess mo, pwede mo rin itong kantahin. Habang ito ay lagi mong binibigkas, ito ay lalong nagiging buhay sa buhay mo. Kaya pala, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Nang ibig sabihin pala ng pakikinig na yon, namimemorya mo, naririnig mo at nagsising in sa puso at isipan mo. Kaya nagiging bukang bibig mo na ito. At dahil po doon, masasabi kong, I have the victory. Bakit? I live according to the promises of the living God. Now, maraming kaagaw ang words of God. Kung hindi kayo magiging aware, nung panahon namin walang cellphone. Now, lahat ng tao may cellphone. Sino dito may cellphone? Kunwari pa mga ari na walang cellphone. Sino may cellphone? Kita nyo? Lahat tayo ay may cellphone. Para bagang hindi ka mabubuhay na walang cellphone. Hindi ka makakalis ng bahay na walang cellphone. Naglalakad ka, hindi mo tinitingnan nilalakaran mo. Kaya ang dami napapahamak dahil po sa minsan, inuuna ang cellphone kaysa paglalakad o kaya pagpunta sa isang lugar. Now, sa Bible, ito ang sabi ng Matthew 4:4. Nagtagumpay si Jesus nung siya tinukso ni Satanas. At ang sabi niya, it is written. Dahil nung una, tinukso siya na, gutom ka na. Gawin mo ang batong ito na maging tinapay. Anong pinalaban ni Jesus sa kanya? Nasusulat. Sabi natin muli, nasusulat. Nasusulat. Hindi lamang mabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Tapos, dinala siya sa itaas ng bundok at sinabi, nasusulat din, sabi ni Satanas, pag ikay magpapakatihulog dito sa banging ito, utosan ng Diyos ang kanyang mga anghel at ikay sasaluin at hindi ka masasaktan ng mga batong matalas. Si Jesus Christ nag-stick uli sa salitang nasusulat din, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. At dahil po doon, si Satanas ay lumayas. Pero alam niyo po ba, sinabi rin ni Satanas na, gusto mo, ibibigay ko sa buong kaharian ng mundong ito eh. Kaya sinabi po yon, si Satanas ang Diyos ng salibutan sa panahong yon. Ibibigay ko sa iyo kaharian na yan. Lumuhod ka lang sa akin. Sinabi muli ni Jesus Christ kay Satanas, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. So, doon mo makikita
At sinabi pa rin niya na, at sambahin mo lamang ang Panginoon mong Diyos. Layas si Satanas. Kaya tandaan mo pag mayroon kang salita ng Diyos, layas ang dyablo sa buhay mo. Say hallelujah. So, ginamit ni Jesus ang salita ng Diyos laban kay Satanas. Kaya sabi mo, partner, gamitin mo din at magtatagumpay ka. So, kapag sinasalita natin ang mga scriptures, nagkakaroon ng protection. Ano raw? Nagkakaroon ng authority. Nagkakaroon ng breakthrough. Nagkakaroon ng victory. Kaya, ang words of God ay protection natin. Ang words of God ay kapangyarihan natin. Ang words of God, ang mismong pambihirang tagumpay natin yan. At ang words of God ang magbibigay sa atin ng ibayong tagumpay. We have an amazing victory. Bakit? Sapagkat ang words of God ang lumikha ng langit at ng lupa. John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pagdating ng verse 2, He was with God from the very beginning. Pagdating ng verse 3, all things were created through Him. Tagalog, sa simula pa, naroon ang salita. Ang salita ay sumasa Diyos. Ang salita ay Diyos. Kaya habang tanggap mo ang words of God, tanggap na tanggap mo ang Diyos sa buhay mo. At yan ang magbibigay ng iba yung tagumpay sa buhay mo. Say hallelujah! That's why, ang taong mayroon pong words of God, laging sinasabi, Lord, pinangahawakan ko ang mga pangako mo. Bakit? Ang nasabi na. Matthew chapter 25, verse 24, verse 35. Sabi niya, heavens and earth will pass away, but the words of God remain forever and ever. Tagalog, mawawala ang langit at ang lupa, pero ang salita ng Diyos mananatili magpakailan-kailanman. Kaya panghawakan mo, basahin mo, pakinggan mo mabuti, magsusulat ka, tuwing atin ka sa church. Magsusulat ka, magte-take note ka. Bakit? Yon ay kailangan mong maalala. Kaya tuwing kami po ay umatin sa church, kami po ay nagte-take note. May dala lagi kami notebook sa time na yon at may ballpen. Ngayon, you have everything in your iPhone. Sa inyo pong telephone, nandiyan na ang note. Pwede ka na mag-type. Yung iba naman, ini-screenshot na lang. Yung iba naman, ang Biblia nila nandiyan binabasa. Mga minamahal, you are blessed today than before. Grabe! Actually, ang tawag po dyan spoiled nga tayo ngayon Bakit spoiled ka? Dahil hindi ka na nagdadala ng napakalaking Biblia. Nandiyan dyan na lahat sa cellphone mo. Ibig sabihin, anytime, pwede mong basahin. Kaso, natatabunan ng Facebook. Ano yung Facebook sa Tagalog? Mukhang book. Diba? Ang ibig sabihin nun, mukha mo. Anyway, kaya magkaroon ng protection, authority, breakthrough, victory, ang words of God, kapag in-apply mo sa buhay mo, maniwala ka, may ibayong pananampalataya ang buhay mo. Kaya please, everything is in your phone now. Pero, huwag kang padadala sa mababasa mo dyan na anumang nakalagay sa balita. Ang kailangan mong laging panghawakan ay ang salita ng Diyos na nandiyan dyan sa iyong cellphone.
Number 5, ang dugo ni Jesus ay nagbibigay ng ganap na tagumpay. Gusto ko maintindihan mo to. Sabi ng Revelation 12 verse 11, they overcame him by the blood of the Lamb. Ang mga Kristiyano daw ay nagtagumpay kay Satanas dahil sa dugo ni Kristo. Ang dugo ng Panginoong Yesus ay natigis sa krus ng Kalbaryo more than 2,000 years ago. At yan ang nagbigay sa atin ng tagumpay. Nung tayo po ay tumanggap kay Kristo, pinaniwalaan natin na ang kanyang dugo ay natigis para tubusin ka sa kasalanan mo, kasalanan ko. Mula noon, nagtagumpay na tayo sa kasalanan. Wala na si Satanas sa buhay natin. At tayo po ay na kay Kristo lamang. Yan ang dugo ni Kristo. Kaya ang sabi ng Bible sa book of Hebrews chapter 9 verse 22, kung walang dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo, walang kapatawaran ng kasalanan. Thank God, because of the blood of the Lamb, we receive our victory. Naging ganap ang tagumpay natin. Yes, kaya ang dugo ni Jesus ay may kapangyarihan laban sa kasalanan. Ano pa? Laban sa sumpa. Yung dugo ni Kristo, nung natigis yon, tinanggal ka sa sumpa. Kaya sabi mo, wala na ako sa sumpa. Kaya mula nung di kayo na born again, wala ka na sa ilalim ng sumpa. Dapat na maging malinaw yon sa puso't isipan mo. You are no longer under the curse. Alam niyo ba kung bakit? Nung Old Testament, ang mga tao ay napailalim sa sumpa dahil hindi nila masunod ang 10 utos. Now, ang nirequire ng Diyos para mawala sa sumpang isang tao, dugo na ni Kristo. Bakit? Noong Old Testament, ang nirequired ay dugo ng kambing, dugo ng tupa, dugo ng baka. At yun ang kanilang pinatitigis tuwing sila isasamba. Pero hindi nabubura ang kasalanan ng tao, kundi ito'y napapatungan lang ng dugo ng hayop. Kasalanan, dugo. Kasalanan muli, dugo. Kasalanan muli, dugo. Pero nung si Kristo ay natigis ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, pinawi ang lahat ng kasalanan. Kaya pala, pag humingi ka ng tawad sa lahat ng nagawa mong kasalanan, siya ay tapat at banal na patatawarin ka at lilinisin ka niya sa lahat mong kalikuan. Kaya pala, wala ka na sa ilalim ng sumpa. Clear? Sabi mong muli, wala na ako sa ilalim ng sumpa. God set me free through the blood of the Lamb. Kaya napapatawad na ang kasalanan natin because of the blood of Jesus Christ. More than 2,000 years ago, ang kailangan mo lang gawin, Romans chapter 10, verse 9 and 10, ipahayag ng iyong labi na si Jesus ay iyong Panginoon, manali ka ng buong puso na siya namatay, inilibing, at muling nabuhay, maliligtas ka. 1 John 1:9, kapag sabi niya, pag ipinahayag mo ang kasalanan mo, ikinonfess mo ito, nagsisi ka, ikay patatawarin niya at lilinisin ka niya sa lahat mong kalikuhan sapagkat siya ay matuwid. Kaya, nagkaroon ng kapatawaran ng kasalanan because of the blood of Jesus. Pangalawa, nawala ka na sa sumpa. Wala ka na sa sumpa ng kamatayan. Mamatay man ang physical mo, meron ka ng buhay na walang hanggan because of the blood of Jesus Christ. Pangatlo, accusation ng kaaway, wala na. Hindi ka na pwedeng akusahan. Why? You are redeemed by the blood of the Lamb. Demonic oppression, hindi magtatagumpay ang anumang klase na masamang espiritu sa buhay mo dahil nanampalataya ka na si Kristo ay namatay para sa iyo and His blood set you free. Palapakan natin ang Panginoon.
Kaya ito ang foundation ng Apostolic Victory Ministry. Ang J1 Church, foundation po natin, ang blood ni Jesus Christ. Kaya tayo mapagtagumpay. Kaya please, manatili kang mapagtagumpay. Sabi mo nga sa sarili mo, in Jesus' name, mananatili ako na mapagtagumpay. Parang kayo lang narinig ko. Ulitin nga natin uli. Sa pangalan ni Jesus, manatili ako na mapagtagumpay. Mga minamahal, ito yun eh. Kaya ang nagtatagumpay ay yung mga taong may patnubay talaga ng dugo ng Diyos sa kanila. Clear sa isipan at puso that ako'y tinubos ng dugo ni Kristo. Ito po yun eh. Dati, nasa sanglaan tayo ng kasalanan. Ang tawag po doon ay aguraso. Nasa sanglaan tayo. Kaya tayong lahat ay nasa kamay ng dyablo. Pero nung tinubos tayo ni Kristo ng kanyang banal na dugo, at naniwala tayo doon sa pagtubos niya, naging exaguraso. Ano yon? Exaguraso, ibig sabihin, mula sa sanglaan ng kamatayan, dahil sa kasalanan, tinanggal tayo ng Lord dito, exaguraso. Ngayon, nung tayo po ay lubos na sumunod sa Kanya, naging pag-aari na niya tayo, lotro naman ang tawag po doon. Meaning to say, pag-aari ka na ni Kristo. Kaya tinubos ka niya sa kasalanan, inalis ka na niya sa sanglaan, at dinala ka na niya ngayon sa kanyang kaharian, lotro ang tawag doon, pag-aari na tayo ng ating Panginoon. Kaya walang dahilan para hindi ka magtagumpay sa buhay. Everybody shout, hallelujah! Kaya mga minamahal, we are intended by God to live in amazing victory. Shout, hallelujah! Number 6, may gantimpala ang mga overcomers. Ang mga mapagtagumpay, mayroon daw pong gantimpala. Sabi ng Revelation chapter 3 verse 21, tayo ay may gantimpala. Hindi pwedeng wala. Bakit? Ay mayroon ba nagtagumpay rin di tumanggap ng gantimpala? Magtatagumpay ka. May nilaang gantimpala ang Diyos sa buhay mo. At ang nagtatagumpay ay tumatanggap ng number 1, authority. Say again, authority. Nagiging powerful ka. Nagiging anointed ka. Meron kang kapangyarihan na magpalayas na masamang espiritu. Meron kang kapangyarihan na magtagumpay sa anumang gusto mo. Pangalawa, meron kang inheritance. Meron ka daw mamanahin. Ang mana mo niyan ay mana ng tagumpay, mana ng kasaganaan. Bakit? Ang sabi ng Biblia, si Kristo ay naghirap upang ikaw ay maging masagana. Kaya ang sabi ng John chapter 10 verse 10, pumunta dito si Satanas upang pumatay, magwasak at magnakaw. Pero pumunta rito si Jesus Christ para magbigay ng buhay na ganap at kasiyat-siya. Kaya si Lord gusto niya masaya ang buhay mo. Kaya ang sabi ko sa inyo, ang tagumpay ay pinipili. Sino gusto magtagumpay? Piliin mo ang tagumpay. At yun ay makukuha mo lamang kay Kristo Jesus. Manampalataya ka sa Kanya, mayroong dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo, at may pinangako ang Diyos sa iyo, ang taong nagtatagumpay may gantimpala. You have an inheritance. Hindi ako magtataka kung ang buhay ng bawat sa dito, sa darating na araw, wala ni isa man sa inyo ang hindi magdadrive ng kanyang magandang sasakyan. Hindi rin ako magtataka dahil sinabi ko na ito, at yan ang everyday prayer ko, na ang boses sa inyo ay magpapahandog ng magaganda ninyong mga tahanan. Hindi ako magtataka kung ang mga anak ninyo ay makakatapos ng pag-aaral, magiging professional. Alam nyo dito, ang dami po natin mga doctors.
Ang dami natin mga engineers. Bakit? Dati ang buhay po nila mahihirap. Ngayon, inangat ng Diyos. Bakit? Dahil nalaman nila ang tagumpay ay nagsisimula lamang kay Kristo Jesus. Shout, hallelujah! Kaya mayroon pong inheritance. Pag sinabi ng inheritance, may mamanahin ka. At yun ay pinangako ng Diyos. What else? Promotion. You will be promoted. Kaya ang negosyo ninyo, ipopromote yan ni Lord. Ang mga anak ninyo, mabilis ang promotion ng mga yan. Even kayo mismo na may trabaho pa, ipopromote kayo ng Lord. Sumunod ka lamang sa Diyos. May pangako si Lord na ikay mapopromote. Kaya nga tagumpay eh. Alam niyo mga minamahal, ito po yun eh. Nakita niyo na how God blessed the JA1 family. At patuloy pang ibubuhos ng Diyos ang kanyang tagumpay sa bawat umaasa sa Kanya. Mayroon po nag-text sa akin na ako'y nasa Amerika. Ang sabi niya sa akin, actually, yun po ay aking pong pamangkin. Scholar ko sila. Ang sabi mo sa akin, Uncle, salamat sa buhay niyo. Salamat sa tulong niyo po sa amin. At salamat po sa mga panalangin ninyo. Ito na po, nung ako po inikot ninyo po sa bahay, ako'y nagkaroon po ng vision na darating ang araw, ako rin makakaroon ng magandang bahay. Uncle, ito na po yung mga pictures ng aming pong bahay. Batang-bata pa po yun. Scholar ko, tapos naging CPA ngayon. Ngayon, ang ganda ng buhay, ang ganda ng bahay. Bata pa siya. Bakit siya nagtagumpay? Hindi dahil po sa akin. Siya'y naglilingkod sa Diyos. Isa na rin siyang pastor. At the same time, isa na rin po siyang professional CPA. Palapakan natin ang Panginoon. Ang saya ko. Bakit? Yun ang prayer ko eh. Kaya maniwala kayo sa hindi, pinagpepre ko lahat ng JA1 people magtatagumpay sa kanila po mga buhay. Ano man ang pangarap ninyo, ang Diyos ang asahan ninyo. Yes, ipapakita ng Diyos sa inyo ang mga bagay na mangyayari. Sumunod ka lang sa Kanya, tagumpay ang iyong matatamo. Kaya nga mayroon tinatawag na eternal rewards. Please, pag sinabi natin eternal rewards, ito ay walang hanggang biyaya ng Diyos na ibubuhos niya sa lahat ng mga tao na nanalig sa Kanya. Everybody say, I am an overcomer. At paalala ko lang, please, paalala ko, wag na wag kayong magmamayabang. Kapag nandoon na kayo sa iba yung tagumpay, huwag kayong magmamayabang. Lagi niyong ibalik ang glory kay Lord. Huwag na huwag mo aangkinin dahil sa lakas mo kaya ka nagtagumpay, dahil sa talino mo kaya ka nagtagumpay, dahil sa tulong ng iba kaya ka nagtagumpay. Please, huwag mong babanggitin yun. Ilagay mo sa puso at isipan mo at sabihin ng bibig mo, my victory comes from the Lord who made heavens and the earth. Shout, hallelujah! Kaya nga, inheritance mo yan. Huwag mo asahan ng tao. Mabibigo ka dyan. Please, asahan mo ang Diyos na buhay. Ang tao ay may hangganan. Pero ang Diyos, walang hangganan. Kaya walang hanggan ang kanyang pagpapala sa lahat ng tao na sa kanya ay umaasa. Praise God! Now, practical apostolic keys to walk in overcoming power daily. Praise God! Ito yun eh.
overcoming power daily. Come on. Ito yung practical apostolic keys to walk in overcoming power daily. Daily lifestyle ng overcomer. Una, pray. Say again, pray. Sino nagpipray every day? Alam niyo, maging bukang bibig niyo, pagkagising niyo pala sa umaga, laging pagpapasalamat sa Diyos. Lord, salamat sa bagong buhay. Salamat sa paggising. Salamat sa sarap ng tulog. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo. Salamat sa hangin. Salamat sa araw. Salamat sa tubig. Salamat sa biyaya. Laging bukang bibig pa sa salamat. Alam mo bakit? Pag nagpapasalamat ka sa may-ari ng lahat ng yan, ang Diyos ay masaya, nakangiti, na lalo kanyang i-bless. Napansin niyo yung mga tao na lagi nagpapasalamat sa inyo? Ikaw ay tuwan-tuwa na sila ay tulungan. Masaya ka. Pero yung tao na hindi nagpapasalamat, sabi mo, hindi, huli na yan. Why? Kasi wala kang pasasalamat eh. Pasayahin mo ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala sa buhay mo. Come on, sabihin natin, pasayahin natin ang Diyos. Kasi pag pinasaya mo ang Diyos mo, masaya din siya na ibubuhos niya ang blessing sa iyo. Praise God. Alam niyo, pansinin niyo sa Biblia, bakit si David ay bukang bibig niya lagi ang pagpapasalamat sa Diyos? Dahil alam niya na mula sa pagiging pastol, bunsong anak ni Jesse, pagiging pastol, tagapag-alaga lang ng tupa, naging hari. Pero mo yun? Kaya huwag mo sabihin na ikaw ay maliit lang na tao, ikaw ay hindi pansinin. Alam mo, sino ka man, ang parangalan mo at pasayahin mo ang Diyos na nagbibigay ng buhay at may-ari ng lahat ng bagay, maniwala ka, mula sa wala, magkakaroon ka. Mula sa mababa, itataas ka niya. Kaya nga promotion comes from the Lord. Pasayahin mo lang. Hangaan mo ang Diyos. Pag hinangaan mo ang Diyos, mapapasaya mo ang Diyos. Kaya nga awitan mo ng awitan ang Diyos. Sundin mo ng sundin ang kanyang kalooban. Huwag mo siyang pagdududahan. Are you still with me? Arilangay patalastas sa offering ninyo. Hindi naman kailangan ng Diyos yun eh. Pero, test niya yan kung paano ikaw magpapasalamat sa Kanya. Ang ating tithes and offering, yan ay pasasalamat natin sa Kanya dahil sa Kanya lahat galing. Tama? Pero pag hindi ka nag-offering, hindi ka nagta-tithes, hindi ka nagpapasalamat sa Kanya. At sasabihin mo, maunawa naman ako ng Diyos eh. Oo, maunawaan ka na hindi ka nakakaunawa, di ba? Naintindihan niyo yun? Naunawaan ka niya na hindi ka nakakaunawa. How can God open the floodgates of heaven if you yourself will not give what is belongs to Him? That's why pray daily. Pangalawa, speak the word daily. Come on, speak the word daily. Ano yung speak the word daily? Sabi mo lagi yung mga pangako niya. Kaya nga, yung mga pangako ng Diyos kinanta ko na nga eh. Mga pangako mong binitawan, panghahawakan ko. O, di ba? Kamay mo sa akin, gumagabay ang kalakasan ko. So, kasi sabi ng Lord I will guide you. I will bless you. Pangako niya yun. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Kaya sabi ng Lord kasi, offer yourself to me. Gamitin mo hanggang sa nais mo.
So speak the word daily. Pangatlo, walk in faith daily. Say it. Lakas eh. Pang-apat, depend on the Holy Spirit. Umasa ka lagi sa Kanya. Pang-lima, declare the blood of Jesus. Tandaan niyo po yun ha, 5 yan. Daily lifestyle ng overcomer. Lagi mong bigkasin yan. Okay? Lagi mong gawin. Pray daily, speak the word daily, walk in faith daily, depend on the Holy Spirit, every day, declare the blood of Jesus Christ. Kaya lagi mong sabihin, Lord, balutan mo ako ng banal mong dugo. I trust in you. Tandaan niyo po yan. That's why, sabihin natin ngayon, I am born of God. Ulit, I am born of God. I overcome the world through Jesus Christ. Magsalita ha, magsalita. Greater is He that is in me than he that is in this world. I walk in victory every day. In Jesus' name. Sabay-sabay. Amen. Come on, give glory to the living God. This must be our declaration every day. I am a born-again Christian. I am a born of God. I overcome the world through Jesus Christ. Greater is He that is in me than he that is in this world. I overcome by the blood of the Lamb. I walk in victory every day in Jesus' name. Yan ang susi ng pagtatagumpay. That's why the power to overcome is now declared to you. Sa mga first-timer, tandaan po ninyo, dinala kayo ng Diyos po dito para malaman ninyo ang susi ng pagtatagumpay. Magpatuloy po kayo. Tumayo tayong lahat. At sabihin natin sa Kanya, mga pangako mong binitawan, panghawakan ko. Mga pangako mong binitawan, panghahawakan ko. Kamay mo sa'kin gumagabay, ang kalakasan ko. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Sa sasapit ang umaga, ang buhay ko'y puno na ng pag-asa. Dahil sa iyong mga pangako, ang buhay ko'y lalong sumisigla. Mga pangako mong binitawan, panghahawakan ko. Kamay mo sa'kin gumagabay, ang kalakasan ko. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Sa Diyos sinabi mo ang pangamba, kalakasan ko ay hindi mawawala. Mga utos mo ay aking susundin, kahit saan man ako maghahanap.
Kamay mo sa aking gumagabay, ang kalakasan ko. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sanay. Awitin ito na may pananampalataya, i-declare mo. Sa akin gumagabay ang kalakasan ko. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo, Panginoon. Panginoon. Himo ko kayo pumikit. Alam mo ang buhay mo. Alam mo ang kalalagayan mo ngayon. Ngayon, nalaman mo ang sikreto ng pagtatagumpay. Hayaan mo na angkinin ang mga bagay nito. Paniwalaan ang mga bagay nito. At sabay, umingi ka ng tawad sa anumang mga nagagawa mo ng pagdududa o kaya'y kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Huwag mong hayaan na mapigilan ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo dahil lamang sa pagdududa, dahil lamang sa takot, dahil lamang sa pangamba. Hayaan mo na panghawakan mo ang mga pangako niya. Lumakad ka ayon sa kanyang mga salita. Sundin mo ito. At ang Banal na Espiritu Santo ang sasama sa iyo. Manampalataya ka. At ang dugo ni Kristo na natigis para sa iyo, na nagbigay sa iyo ng tagumpay, ito'y lubos mong panghawakan. Habang nakataas ang iyong mga kamay at sabihin mo itong panalangin ito, Lord Jesus, salamat sa katotohanan dahil sa iyong pag-ibig, inandog mo ang iyong buhay. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo, natigis ang iyong dugo upang ako'y alisin sa sumpa ng kamatayan, sumpa ng kasalanan, sumpa ng sakit karamdaman, sumpa ng kahirapan, sumpa ng kamatayan. Patawad po, Panginoon. Naniniwala ko sa iyo. Ang dugo mo ang nagpalaya sa akin. Linisin niyo ang puso ko ng iyong banal na dugo. At ngayong oras na ito, lubos kitang tinatanggap sa puso ko bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay ko. Salamat po sa buhay na walang hanggan at sa karapatan maging anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Lord, ako ay matagumpay. Pinangawagan ko, I am victorious. I am blessed, Lord. Dahil ikaw ang kasama ko araw-araw. In Jesus' name. In Jesus' name. Manatili kayo na kayo kung nakapigit ako na lang mananalangin. Pagpalain ng Diyos ang buhay mo, mamumuhay ka ng matagumpay, patuloy ka lalakad sa parada ng tagumpay, araw-araw dumaloy ang blessing sa pamilya mo, maging sa mga anak mo, sa magulang mo, maging sa negosyo mo, hanap buhay mo. The Lord will always be with you because you trust Him. You will surely overcome
You are victorious, an overcomer. I declare this. Even dinideklara ko din, kagalingan ay tanggapin mo. Kagalingan sa puso mo, kagalingan sa isip mo, kagalingan maging sa baga mo, kagalingan sa iyong internal organ, sa bato mo, maging sa iyong atay, kidneys, kagalingan sa iyong mga buto-buto, at sa iyong mga dugo, sa blood pressure, maging sa blood sugar. Tanggapin mo ang hinihiling mo ngayon sa Diyos. Mangyari ang napakahaba mong buhay at tagumpay sa lahat ng iyong hanap buhay. This is my declaration to you. In Jesus' name, tanggapin niyo lahat, maging kayo na nasa online. I declare this. Ikaw ay may tagumpay. In Jesus' name. Amen. And amen. And amen. You may be seated, please. At ngitian mo naman yung katabi mo. Sabi sa kanya, you are victorious.